Si Ali ay inilagay sa kabaong ng mga tauhan habang ang mga manlalarong nanalo sa laro ay binawi. Papunta sa kwarto, naunang pumasok si Jaco sa silid at nagulat siya nang makitang payapang nakahiga si Minyo sa kanyang kama. Pinagtatawanan niya ito at ipinagmamalaki na hindi niya kailangang maglaro dahil hindi niya ginawa. Kumuha ng partner. Ngayon, 17 na manlalaro na lang ang nabubuhay. Sa isa pang silid, tumatawag ang tagapangasiwa mula sa mga VIP, na ipinapalam sa kanya na malapit na sila. Para makarating, pagkatapos ng tawag, kinuha ng overseer ang kanyang baril at pinalabas si John Ho. Hindi sinasadyang nailagay ni John Ho ang telepono sa receiver ng paatros, na nagbigay ng kanyang presensya. Ang tagapangasiwa ay umiikot sa silid. Hinahanap ang nanghihimasok, ngunit nakatanggap ng isang tawag sa gitna. Ng kanyang paghahanap, natagpuan ng kanyang mga tauhan ng isang bangkay sa hilagang baybayin ng isla. Pag-alis niya, nakita naming nagtatago si John Ho sa likod ng mga istante. Samantala, ang lahat ng mga manlalaro ay distressed dahil sa huling laro. Lahat sila ay naging responsable sa pagkamatay ng isang taong malapit sa kanila. Si Sang-woo, gayunpaman, ay nagsabi kay Gian na huwag masyadong mag-isip tungkol dito dahil ang matanda lamang. Isang estranghero na ilang araw na niyang kilala. Ang isa sa mga manlalaro ay dumating sa pasilidad kasama ang kanyang asawa. Pareho silang magkasama sa huling laro, at ang kanyang asawa ay napatay dahil sa kanya. Nawalan siya ng kontrol at hiniling sa lahat na itigil ang kabaliwan na ito sa pamamagitan ng pagboto laban sa huling dalawa. Mga laro, sinasalungat ni Woo at nangatwira na ang pera ay nagkakahalaga ng buhay ng lahat ng namatay, at sila, hindi ito maaaring isuko ngayon. Sinabi pa niya sa lalaki na kung nakaramdam siya ng labis na kasalanan, dapat siyang namatay sa lugar ng kanyang asawa. Sa ibang lugar, pinuntahan ng overseer ang katawan ng taong itinapon ni John Ho sa dagat. Noong una siyang dumating sa isla, hinanap nila ang ID ni John Ho sa bulsa ng lalaki at ipinapalagay na siya ang pulis, ngunit nag-iiba ang ugali ng overseer kapag nakita niya ang ID. Maya-maya lang ay nakatanggap siya ng tawag na nagsasabing dumating na ang mga VIP. Mabilis na pinuntahan ng tagapangasiwa ang kanyang amo, na siyang pangunahing tao sa tagapag-ayos ng mga laro. Hinubad niya ang kanyang golden bedazzled animal mask at hiniling sa tagapangasiwa na tanggapin ang mga VIP, dahil ayaw niyang siya ang mag-welcome sa kanila. Ang mga VIP pala ay ilang mayayamang dayuhan, tinanggap sila ng tagapangasiwa, na humihingi ng paumanhin sa ngalan ng organizer at kinuha sila sa kanilang exclusive lounge. Samantala, sa kwarto, walang natutulog sa gabi dahil sa takot na mapatay. Dinukot ni John Ho ang isang waiter na hinirang na magsilbi sa mga VIP na may mga inumin. Nagpalit siya ng damit at nagkunwaring waiter, matapos siyang patayin. Inilagay din niya ang kanyang cellphone sa kanyang manggas para i-record ang lahat ng kanyang nakikita. Samantala, ang mga manlalaro ay nagising sa isang alarma at nakita ang isang kabaong na dinala sa loob. Nakita nila sa wakas na nagbigti na ang lalaki. Bago nila maintindihan ang nangyari, tinawag sila para sa ikalimang laro. Nagpapahinga ang mga VIP sa Marangyang Lounge habang pinapanood ang mga manlalaro at nagpapasya kung sino ang dapat nilang gawin. Tumayasa, pumasok si John Ho sa lugar at bumungad sa kanya ang isang pervert na mata ng VIP. Tinawag niya si John Ho malapit at hiniling na manatili sa malapit. Sa pagkakataong ito, ang mga manlalaro ay dinala muli sa walang laman na puting silid. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon na 16 na mannequin ang nakalagay sa harap nila, bawat isa ay may suot na numero. Sinabihan silang pumili ng isa ng random. Sinusubukan ng isa na pumunta sa gitna, dahil ang pagiging nasa harap o likod ay delikado. Bago makapili si Gian ng isa, ang una at huli na lang ang natitira. Dahilan ni Gian na kung mauna siya, baka magkaroon pa siya ng mas maraming oras at mas magandang pagkakataon. Sa pagkapanalo, ang tao sa una ay tinatanggap ang kanyang kapalaran at sumulong, ngunit nahulog sa kanyang kapahamakan kasama niya. Ikalawang pagtalon. Katulad nito, ang pangalawang lalaki ay mabilis na tumalon sa unang ilang baso, ngunit kalaunan ay nahulog. Pagkaraan ng ilang oras, turn na ng pari na sumulong. Nagsisimula siyang manalangin sa Diyos sa halip na gumalaw, na nagagalit sa mga taong nasa likuran niya. Sinubukan siyang itulak ng taong nasa likuran niya, ngunit sa halip ay nahulog siya sa salamin. Nagpapasalamat ang pari sa Diyos sa pagligtas sa kanya,
na itulak lamang ng taong nasa likuran niya. Kinakabahan si Sang-woo dahil matagal silang tumawid na maaaring maging sanhi. Kanya, Sibyok, at Gian para hindi makarating doon sa oras. Sa kalaunan, ang taong bago si Jaco ay nahulog, naiwan siya sa harapan. Si Jaco ay masyadong natakot na umusad sa kanyang sarili, kaya't sinabi niya sa kanyang alapir sa kanyang likuran na sumulong. Ang lalaki gayunpaman ay hindi sumasang-ayon. Sinabi na ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Samantala, ang VIP na naaakit kay Dian-ho, ngayon ay humiling sa kanya na maupo sa tabi niya. Niligawan niya si Dian-ho, at hiniling sa kanya na tanggalin ang maskara. Alam ni Dian-ho kung tatanggalin niya ito, mabubunyag ang kanyang sikreto, ngunit mapilit ang VIP. Nang walang paraan, hiniling niya ang lalaki na pumunta sa kabilang silid, kung saan maaari silang magkaroon ng ilang privacy. Ang lalaki ay ganap na hindi pinapansin ang laro, at pumunta sa kabilang silid kasama si Dian-ho. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang robe, at nakatayong hubot-hubad sa harap ni Dian-ho, umaasa sa mga pabor na sekswal. Galing sa kanya, gayunpaman, inilabas ni Dian-ho ang kanyang baril, at binyantaan ang lalaki na tanggalin ang kanyang maskara. Siya pala ay isang mayamang nasa katanghaliang gulang na Amerikanong lalaki. Si Dian-ho ay nagsimulang mag-record ng isang video, na sinasabi sa lalaki na ibunyag ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa laro. Bumalik sa laro, itinulak ni Minyo ang minya ni Jaco mula sa salamin, at pumalit sa kanya. Siya at si Jaco ay nag-iinsulto sa isa't isa, bago siya pumayag na mauna sa kanya. Ayaw niyang sayangin niya ang oras niya, dahil 3 minuto na lang ang natitira. Hiniling niya sa kanya na lumipat, at mga hakbang sa kanyang salamin, ngunit sa halip na sumulong, humigpit. Humawak sa kanya. Pinaalalahanan ni Minyo si Jaco noong binyantaan niya itong papatayin kung sakaling magtaksilan ito sa kanya. Sinubukan ni Jaco na alisin siya mula sa kanya, ngunit hindi siya makagawa ng maraming paggalaw sa salamin. Sa wakas, siya ay sadyang nahulog sa tulay, dinala si Jaco sa kanya. Ngayon, 4 na lang sa mga manlalaro ang natitira. Gian sa dulo, tapos si Sibyak, Sang-woo, at sa harap ay isang matandang lalaki na sinasabing, isang glassmaker, na may 30th taong karanasan. Masasabi ng lalaki ang pagkakaiba ng dalawang uri ng salamin sa pamamagitan ng pagmamasid sa paraan ng ang ilaw ay sumasalamin sa kanila. Madali niyang naipasa ang unang ilang baso, na inilalapit ang grupo sa tagumpay. Ngunit napagtanto ng mga VIP na maaari niyang paghiwalayin ang mga salamin, at pinapatay ng tagapangasiwa ang mga ilaw. Siya na ngayon ay nasa huling baso, ngunit hindi matukoy kung alin ang may temper. Kapag siya ay tumatagal ng masyadong maraming oras, Sang-woo kinuha ang bagay sa kanyang sariling mga kamay, at pushes ang lalaki sa salamin sa harap niya. Nabasag ang salamin, at madaling humakbang si Sang-woo sa isa pa. At nanalo sa round. Ganoon din ang ginawa ni Sibyak at Gian, at pumasa sa huling segundo. Isang singil ang pinasabog, at ang natitirang salamin ay sumabog, na ikinasugat din ng mga nanalo. Sina Sang-woo at Gian ay nagkaroon ng maliliit na sugat, ngunit si Sibyak ay malubhang nasugatan. Samantala, hinihiling ng tagapangasiwa ang isang kawani na tingnan kung ano ang nangyayari sa VIP at sa waiter, ngunit nakita nilang pareho silang nawawala. Nakita rin ng staff na nawawala ang isang tangke ng oxygen, na nagpapahiwatig na nakatakas ang nanghihimasok. Ang tagapangasiwa mismo ay sumakay sa isang bangka upang hanapin siya. Ang Sang-woo, Sibyak, at Gian ay ang tanging natitira sa 456 na manlalaro na unang dumating. Dinala sila pabalik sa silid kung saan minamaliit ni Gian si Sang-woo sa pagpatay sa lalaki noong sila sana nalampasan ang lahat. Sinabi naman sa kanya ni Sang-woo na magpasalamat na naroon siya para gawin ang maruming gawain para sa kanya. Tulala ang tawag niya kay Gian, hindi niya alam kung paano gumagana ang totoong buhay. Si Sibyak naman ay nananatili sa kama, nakahawak sa kanyang tagiliran. Habang nag-aaway ang dalawa, pumasok ang mga tauhan sa silid at binabati sila. Inaabot nila ang mga manlalaro ng tig-isang kahon, at anyayahan sila sa isang espesyal na lugar. Pumunta si Sibyak sa banyo at hinubad ang kanyang mga damit upang makita ang isang tipak ng salamin na nakausli. Mula sa kanyang tiyan, masakit niyang inilabas iyon at binalutan ng sugat ng kanyang kamiseta. Ang kahon na ibinigay ng mga tauhan ay may mag-agarang damit sa loob, na dapat na isusuot ng mga manlalaro.
Ang mga manlalaro ay dinadala sa isang tatsulok na hapagkainan, at binibigyan ng isang marangyang handaan. Ang mga lalaki ay nilalamon nito ng buo, ngunit si Sibyak ay halos hindi humipo sa pagkain dahil sa kanyang pinsala. Pagkatapos ng mga ito, kinuha ng mga tauhan ang kanilang mga kagamitan. Ngunit iwanan ng mga ito na may kutsilyo. Samantala, si John Ho ay tumatakbo mula sa tagapangasiwa at nagtatapos sa kabilang panig ng isla. Pero bago pa siya makatakas ay naabutan na siya ng staff at ng overseer. Ngayon siya ay namamalagi sa pagitan ng mga tauhan at isang bangin. Hiniling sa kanya ng tagapangasiwa na ihulog ang kanyang baril, ngunit nanatili si John Ho. Hindi rin umaatres ang tagapangasiwa. Sa halip, gumalaw siya patungo sa pulis, kaya binaril siya ni John Ho sa kanyang balikat. Sa sandaling yon, sa wakas ay tinanggal ng tagapangasiwa ang kanyang maskara. Pagtingin sa mukha niya, nanlamig si John Ho sa gulat. Ang tagapangasiwa ay ang kapatid ni John Ho, si In Ho. Ang lalaking matagal nang hinahanap ni John Ho. Itinutok ni In Ho ang kanyang baril sa kanyang nakababatang kapatid, at atubiling binaril siya. Nahulog si John Ho sa dagat, at namatay. Bumalik sa pasilidad, ang trio ay bumalik sa silid, at bawat isa ay nananatili sa kani-kanilang mga sulok, hanggat maaari ay malayo sa isa't isa. Lumapit si Gian kay Sibyak, at tinanong siya kung okay lang siya. Itinutok ni Sibyak ang kanyang kutsilyo sa kanya noong una. Ngunit itinatabi ito kapag sinabi niyang wala siya roon. Hiniling ni Gian sa kanya na makipagtulungan sa kanya sa susunod na round, dahil hindi siya nagtitiwala. Sanguna, si Sibyak, na masakit pa rin, ay nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang gagawin kung siya ay nanalo ng pera. Sinabi ni Gian na babayaran niya ang kanyang mga utang, pakikitunguhan ng kanyang ina, at magiging mabuting ama sa kanyang anak na babae. Sinabi sa kanya ni Sibyak ang tungkol sa kanyang sariling kapatid. Ang dalawa ay nangako na aalagaan ang isa't isa. Pamilya kung nanalo sila ng pera. Pagkatapos, nakita ni Gian si Sangwoo na natutulog sa kanyang kama. Siya ay gumagalaw patungo sa kanya gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit pinigilan siya ni Sibyak, sinabi na hindi dapat mababawasan sa kanyang antas. Sa sandaling yun, napansin ni Gian ang pinsala ni Sibyak, siya ay dumudugo ng husto sa pamamagitan ng kanyang kamiseta. Nagulat si Gian, at sinimulan niyang sigawan ng staff na pumasok at iligtas siya. Habang kinakalampag niya ang pinto, may pumasok na mga tauhan, ngunit may dala silang kabaong. Bumalik si Gian kay Sibyak, at nakita niya si Sangwoo na nakatayo sa tabi niya dala ang kanyang kutsilyo. Sinaksak niya siya hanggang sa mamatay, habang si Gian ay nagmamakaawa sa mga tauhan na iligtas siya. Nawala ng kontrol si Gian at inalag-alog ang malata na katawan ni Sibyak, sinusubukan siyang gisingin. Inatake niya si Sangwoo sa sobrang galit, ngunit pinigilan siya ng gwardya. Sa kalaunan, kinuha nila ang katawan ni Sibyak at sinunog sa pugon. Ang dalawang huling kalahok ng laro ay sina Gian at Sangwoo. Thank you all for watching this here video.